pag nasa mundo ka ng ano, yung sa mundo namin, parang isip mo agad ano eh. Ang unang papasok sa isip mo, magkakapamilya ka ba? Yung mga ganun. So parang may yung sa mother side ko kasi may kapatid sila sa labas. So parang namatay yun last year. So parang ano po, parang nakita ko lang na pag mag-isa, tapos wala siyang family. Kinukuha namin siya dito dati, pero ayaw niya. Parang ayaw niya maging pabigat. So ako, parang kung ako siyempre mawawala yung magulang ko, magkakapamilya yung kapatid ko, yung mga kapatid ko. Pwede ako maiwan mag-isa. Kahit alam ko nandyan si Camille. Iba pa rin yung kadugo mo pag nagkanya-kanya na kayo. Parang natakot ako na makita ko yung sarili ko na ganun. Na pagpapasapasahan ka kung paano ka ililibing. Hindi ka tulad pag mayroon kang anak siguro. Hindi ka man niya, kumbaga merong may iwang may responsibilidad sa'yo kahit pa paano na kumbaga may connection. Asikasuhin ka kahit pa paano siguro. Yun ang fear mo. Parang fear ko nung wala pa siya. Bata pa lang si Jessie Corcuera, alam na niyang may pusong lalaki siya. Hindi ako nagkakagusto sa lalaki. Nagkakagusto ako sa babae. Tapos gusto ko maging lalaki. Kung ano yung nakikita ko sa lalaki, feeling ko ganun din ako. At what age? Mga ganun, teenager. Teenager. Mga 15. Actually, mga 13 pa lang nung nalaman ng mother ko na boyish na ako eh. Nung una, hindi ako komportableng maging babae eh. Kung ano yung pinapasuot sa akin ng mother ko, hindi ko talaga bet. Tapos, nung mga time na tumatanda ka na, nagkakaisip ka na, nagmamature ka, mas nare-realize ko na hindi na rin pala ako komportable sa katawan ko. Like, dun sa physical appearance ko. Siyempre, alam mo kung ano yung meron lalaki, alam mo yung meron yung babae. Noong 2006, nag-audition si Jessie sa programang Starstruck ng GMA7 para subukang maging artista, kung saan pinalad naman siyang makapasa. Dito, sinubukan siyang i-launch bilang ka-love team ng batang aktor na si Paulo Avellino. Kahit anong push ng trabaho, hindi siya nag-work kasi nga, iba yung gusto ko. Pero nagkaroon daw kayo ng kiss ni Paulo? First kiss ko yun sa lalaki, si Pao. Sa acting test namin yun sa Starstruck. Paano nangyari? Wala akong choice eh. Siyempre, nandito na ako sa show na to. Ang goal ko na rin, gusto ko na rin manalo. Tayo na yun. Dahil sa kakulangan ng mga oportunidad, nagdesisyon si Jessie na pansamantalang talikuran ang showbiz at ituloy na lamang ang kanyang pag-aaral. Dito na nagsimula ang kanyang pag-transition mula sa pagiging isang lesbian sa pagiging isang trans man. At noong 2017, nag-out si Jessie sa publiko sa TV show na Pinoy Big Brother kahit hindi pa siya nagpaparetoke ng katawan. Pagkatapos ng PBB, ginamit ni Jessie ang social media para ipakita ang proseso ng pag-transition para maging isang ganap na trans man. At nito lamang taon, ginulantang na naman ni Jessie ang marami nang i-post niya sa kanyang Instagram ang kanyang pagbubuntis. Narito po tayo ngayon sa Bacoor, Cavite para kumustahin ang ating kaibigang trans man na si Jessie Corcuera. Nakapapanganak pa lang sa kanyang cute na baby girl na si Kalia. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babaw's channel. Meron ulit. Jessie, may mga pasalubong ako sa iyo. Again, mga thank gifts you. from Baby Ko Baby Wipes. Diapers and baby wipes. Thank you. Tama-tama kay baby.
Pang 1 year supply na yan, ah. Oo. Meron pa ako nung una, di ba? Mm. Ayan na si baby. Ang bagong ano ba? Daddy, mommy. Halika. Ang cute. Grabe. Wow. Ayan na, baby. Anong name niya? Kalia. Kalia. Baby Kalia. Pero parang nasanay na sa ninja. Ang cute. Bali, ilang days na siya? Weeks o ano? 12 days. 12 days. Dapat bukas pa lang yung schedule ko, Kuya Julius, eh. Na-emergency ako nung 3. Oo. Hinimatay ako. So, pinatakbo agad ako ng OB ko sa emergency. Kailangan na siya ilabas kasi syempre hindi natin alam kung paano din ako bumagsak. Nasa labas ako, eh. Guys, finally! Eto na ang baby ni Jessie Corcuera. Jessie, Yes. congrats ha! Congrats. Thank you. Ilang days na siya? Ilang weeks na? 12 days. Magto 2 weeks na siya. Magto 2 weeks na. Anong pakiramdam na eto na-meet na natin siya, si baby Kalia? Ayan na, tumutunog. How does it feel? Mixed emotion. Medyo hindi pa ma-explain. Baga ano pa. Parang di pa nga nagsisinkin eh. Alam ko lang napupuyat na ako. Pero, syempre yung yung saya ng puso iba. Parang panaginip. Ganun. Parang hindi ko ma-imagine na eto na. Nangyari na. Nandiyan na siya. Kasama ko na siya. Kumbaga, nahawakan mo na. At galing sa'yo, di ba? Pag tinitignan mo pa, totoo ba to? Parang, hindi mo ma-explain yung saya. Basta masaya ka. Iba yung iba parang na-amaze ako. Parang dream siya. Parang dream lang siya na... Parang yung pinagdaanan na wala lahat. Kasi kahit na anong hirap nung sa decision making, alam mo yun, yung gaya ng kunento ko sa Kuya Julius, talagang hindi naging madali yung pinagdaanan ko bago ko pagdesisyonan na talagang ako na lang din yung mag-carry sa kanya. Hindi na ako kailangan para kumuha pa ng surrogate mother na magdadala sa kanya ng 9 months. So parang ako, ganun kabilis. Diba, parang akala ko mahirap na 9 months ko siyang bibitbitin, yung ang dami kong isa-sacrifice na hindi ako makakalabas. Tapos, yung katawan mo, syempre maraming changes, ganyan. Baga lahat yun nawala nung nakita ko siya doon sa hospital. Yung pain na naramdaman ko nung araw na yun, hindi ko ininda. More on parang sobrang saya lang. Kumbaga, nilook forward ko na yung paano ko siya alagaan. Yung mga first time namin together, yung mga ganun. Excited ka na? Oo. Kumbaga, parang kahit na nagawa mo na siya sa ibang baby, well, nagawa ko sa bunso namin ni Cams, na experience ko na mag-alaga ng bata. Okay. And sa mga pamangkin din na experience ko before. Iba pala yung pag... Ikaw na, galing sa'yo mismo yung galing baby. sa'yo. May kurot na hindi mo may paliwanag. Or may siguro, happiness, di ba? Kakaibang happiness inside, no? Oh, parang iba, hindi... Parang parang nasa cloud9, gano'n. Kahit na napapagod ka, kahit na napupuyat ka, di mo magawang magsisi ba? Or parang di mo magawang mapagod. Kasi, iba eh. Napaaga ba yung paglabas niya sa mundo? Kwento mo sa amin, paano siya, Actually, nakaschedule na ako ng December 14. So, yun nga. Nung December 3, nasa hardware ako kasi ginagawa ko na lahat ng mga chores ko bago ko sana ma-hospital kasi ako yung nag-asikaso ng family business namin eh. So, kaya lang yun nga, bigla akong hinimatay dun sa hardware. So, hinimatay ka? Pinatakbo ko ng emergency. Kasi bumagsak ka? Kasi nagising ako, tinatayo na ako ng mga tao dun eh.
Parang nahilo ka na lang, ganun, blackout Oo, ka. una nahilo ako, tapos mabilis lang, tapos wala na. Ano ako ng malay, tinatayo na ako ng mga tao dun sa hardware. Sabi, sir, okay lang kayo, ganyan. Naimatay po kayo. Tapos yun, parang pinagpawisan na ako agad ng malamig kasi, oh my God, bakit ako inimatay? Tapos nandun pa si baby sa akin. Siyempre, ang una akong inisip agad siya eh. Oo. Nakakatakot na hindi ko pa alam din kung ano yung naging itsura ko nung bumagsak ako. Oo. So, in-inform ko agad si OB, yun nga, kinailangan na ako agad buksan that day. That day. Oo, umaga pinatakbo agad ako ng hospital. Oo. Kasi, by that time din kasi hindi naging active si baby sa tiyan ko eh. Parang walang movement. So, Medyo nakakatakot oo, yun. kumbaga yung safety niya, agad yung inisip ni OB kaya pinatakbo. Good thing naka-schedule kami kahit na puno yung hospital. Na priority naman din kami. Yun, nailabas ko siya ng December 3. Oo. Na dapat December 14. Oo. So, At least nakahabol before Christmas, di ba? So, meron kang Christmas baby. Pero itong itong pagkahilo mo, nangyari na ba yan in the past? may mga history na ako ng Oo. ng pass out. Bata pa ako. Pag sobrang tawa, sobrang galit, ganun. May times na pag constipated, pag sobrang ire, Oo. yun, nag-pass out din ako. So, doon din na-diagnose yung heart condition ko kasi nung napapadalas yung pass out ko, pina-general check-up ako ni mama before. Yun nga, nung year 2012. Doon nalaman yung heart condition. So, kinonect yun ni cardio na baka yun yung nagiging cause kasi nga pag sobra yung emotions, like pag masaya or galit, malungkot, parang yun yung nagtitrigger para mag-pass out daw. So, yun yung akala namin before. Pero nitong buntis nga ako na sabi ni OB baka pwedeng connected na mataas yung dugo. Pero hindi daw masyadong pwedeng connected doon sa pregnancy. So, parang sinasuggest na Separate ako siya. na Oo. ipa-check kay neurologist kasi yung nangyari is relax naman ako so hindi mo siya mako-connect dun sa heart condition ko na matitrigger yung pass out ko dahil may mataas kang emosyon. And yung time na very relax naman. Kumbaga kumain pa ako, nag-breakfast pa ako noon, tapos hindi naman din ako puyat. Hindi naman din ako stress. So wala siyang kumbaga hindi nakikita ni OB na connected siya dun sa pregnancy. Paano kung, buti ka mo, hindi ako nagda-drive nun. Oo, paano nga kung gano'n, no? Kung driving ako, tapos biglang parang mas malaking accident siguro yung Saka hindi naman siya once lang nangyari, maraming beses nangyayari no? Kailangan talaga ma-check. And syempre yung concern ko ngayon, kung lagi ko na siyang kasama. Oo. Tapos kung ayaw na nga muna din ako pag-drive ni mama ngayon kasi baka nga maulit. Parang bang nagbabago na yung yung priorities mo bigla sa buhay ever since lumabas siya. Parang hindi ka na natatakot para sa sarili mo. Parang natatakot ka na. Ngayon nga pag akit kami, tulog na kami sa room. Kahit nandun tuloy yung pangamba ko na huwag naman ako mahilo. Kasi syempre hawak ko siya. Tapos pag nagpapaaraw kami sa labas, sabi ko ilagay ko na sa stroller pag nagpaaraw kami. Para at least safe. Hindi ko siya hawak kasi mamaya bigla akong mahilo. Tapos hawak mo siya. Wala na, hindi mo na mapipigilan eh. Dapat siguro may kasama ka lagi. Parang ganun. Di ba? So, Mahirap kaya yung i-roll out namin ngayong week. Bukas pa lang din yung follow-up namin kay OB. And yun, baka dumiretso na rin kami kay neurologist. Sana hindi naman masyadong seryoso. Para at least, di ba? Nagbabago na yung mo, no? Dati, nakakatakot pa rin. mas ka na ngayon, mas serious ka na ngayon na mas mapaganda yung health mo. Because meron ka ng may meron gusto ka ng naman ako baby. sabayan. Di ba? Diba? Nagbago na talaga eh. Kumbaga, nilabas ko siya tapos iiwan. Kumbaga, iiwan mo lang din ng ganun-ganun. Kumbaga, gusto mo makasama mo siya ng mas matagal pa, mas marami ka pang ma-experience with her.
Yung mga first time, ganyan. Pag nag-school siya, yung mga ganun. Looking forward ka na sa mga important events sa buhay yung dalawa. Oo. Yung daddy niya, hindi syempre nagpakilala to, no? Hindi ito nagpapakilala eh. Pero doon sa interview nating huli, nabanggit mo na na-maintain mo yung communication yung dalawa. Kumbaga, hindi lang siya basta-basta donor, nagbigay, kundi nagkaroon kayo ng parang, in a way, friendship din, no? Nakita niya na ba? Nakita niya na send ko sa kanya. Ina-update ko naman siya din nung buong pregnancy ko. Nagtatanong, nangangamusta din siya, kamusta na, may gender na ba, yung mga ganun, mga time na makikita na yung gender. Alam niya aware siya na gantong weeks, meron ng gender, ganyan. So, chat siya. Very naman, super bait nung donor. So, kahit hindi niya hinihingi, ina-update ko naman siya. Anong purpose mo nun? Kasi yung iba, syempre mga katulad mo, they would rather na parang wala na, i-erase na lang yung donor. Naman, ang ko kasi may history kasi kami yung kapatid ko, yung half Japanese. Hindi niya pa nakikilala yung father niya eh. So ako parang nakita ko yun sa kanya na yung willingness niya kahit papaano na malaman niya kung saan siya nanggaling. Kasi ako, separated man si mama at papa. Iba pa rin yung alam mo kung saan ka nanggaling, o asan siya, anong ginagawa ba niya, baga may care ba siya sa'yo, yung mga ganun. Like parang ako, nakita ko yun sa kapatid ko na ayaw kong ma-feel niya in the future na syempre, kahit na ako yung tatayong papa niya, i-explain ko naman sa kanya na habang lumalaki siya na ganito yung naging proseso, ganito ako dati. Kumbaga, hindi ko yun hindi ko yun ipagdadamot sa kanya. Kumbaga, nakaano na yun eh. Nasa plano ko na ganito yung kumbaga, para maiwasan din yung ma-question niya yung sarili niya. Yun yung iniiwasan ko. Kumbaga, nire-ready ko rin yung sarili ko na darating yung time malalaman niya or aalamin niya. At least ready ako at hindi ko yun pinagdamot sa kanya. Kaya yung sa donor, yung sa biological father niya, gusto ko pa rin magkaroon ng connection. Kumbaga, yun yung ko naman na kumbaga in the future, alamin niya kung sino yung biological father niya. At least, may papakita ko or pwede ko din mapakilala someday. Na-explain mo na yan sa donor? Willing naman din Willing siya? Oo, Wow. Okay naman siya. Naman, no? Basta, yun nga, very private lang. Kumbaga, hindi... And yung sa sustento, parang gano'n. Walang ganun. Kumbaga, kung lang, gusto malaman lang na siya yung father, ganyan. May file ka na rin yan, mga litrato niya, para at least pag naghanap siya, mapapakita mo yun. No? So, yun yung yun ganda naman, no? Pinag-iingatan ko na ngayon pa lang na piniprepare ko rin yung sarili ko na syempre nakita ko sa kapatid ko na hinahanap hanggang ngayon gusto niya makilala man lang kahit hindi siya i-acknowledge or or at least yung puzzle piece na sakaling buo siya, buo yung pagkatao niya. Alam niya or kung sino questioning yung niya at least alam niya. Yun yung akin naman. Maswerte ka kasi yung nakuha mong donor matinong tao, maayos na tao. Marami dun sa page na very lang. Kumbaga umpisa pa lang sinasabi na nila na after donation wala na. Blackout na, kumbaga parang. Ngayon, nung nag-vlog tayo, nag-viral siya. 1.7 million views ang interview ko sa'yo. Grabe. Sari-sari reaction. Of course, may mga negative, no? Hindi na mawawala yan. Hindi mo na pinapansin yun, yung mga negative, Wala na. Diyos ko. Hindi naman sila makakabuti sa buhay namin dalawa. At magkakaroon pa rin, siyempre, ng mga hindi tanggap yung ganong klaseng mga pangyayari. At least kahit paano, alam ko, kahit na marami pa rin
nagdududa or nagjo-judge sa akin sa ginawa ko, na na-share ko din sa public, mas alam ko pa rin na mas marami akong namulat ng mga tao na mas makakaintindi sa pinagdaanan ko or may inspire ko dun sa ginawa kong decision sa buhay ko na mag-conceive, di ba? Kasi may mga nababasa din ako na yung iba nga daw dyan, pagtapos ng sarap, iiwan yung baby sa kalsada, yung mga ganun. Like parang, in a way, nakakagaan ng loob ko yun na marami pa rin talagang yung mas nangingibabaw yung proud dun sa ginawa ko kaysa dun sa mga nambabash. Mas marami yung humanga dun sa ginawa ko. So, yun na lang yung tinitignan ko. Kumbaga, hindi ko na para pansinin yung mga nambabash. Totoo. Kasi pag pinansin mo sila, mas masaya pa sila eh. Kasi napansin sila. Kasi mga papansin nga eh, di ba? Yun yung goal nila. Dapat mapansin ako nito, kaya ibabash ko to. So, kung i-dead mo natin sila, talo sila. Kasi kung papatulan natin sila, feeling nila nanalo sila eh. Kasi yun nga yung goal nila na kailangan mapansin ako nito. Kaya kung ano na yung mga sinasabi nila masakit, yung talagang para ma-trigger kang pumatol, yung mga ganun. At minsan, pinapasok pa nila yung religion sa issue, no? Pero, kebs lang. Pero ano ka naman, your faith in God is solid, no? Hindi nagbabago yun. Yung relationship mo with Him. Ganun pa rin talaga. Kasi hindi naman magiging posible yan din kung hindi dahil sa mga prayers ko kay Lord. Baga, sabi ko nga sa Kanya, kung ibibigay niya, siya nang bahala eh. Kahit sa anong paraan. Diba, kahit na alam kong magiging mahirap yung pagdadaanan ko. Alam kong kasama ko siya doon sa journey. Kita mo naman, parang wala nangyari. Nakaka 12 days pa lang, ang lakas na eh. Naglalakad-lakad na sa bahay. Parang hindi nanganak eh. Parang gano'n na pala yun, no? Cesarean ka, di ba? CS po. CS. Di ba mahirap yun pag CDS? Okay naman, mas nahirapan pa ako doon sa top surgery ko kay Julius. Oo. Kasi ito parang, though may binat daw, kahit na feeling ko okay na ako. Yung syempre yung loob ng katawan ko hindi pa, kumbaga nag-a-adjust pa rin bumalik yung mga laman loob ko sa kanya-kanya nilang pwesto. Kasi before, nandun siya sa loob. So naiba-iba sila ng pwesto. So yun. Wala ka naman ng mga postpartum, gano'n, parang de-depress ka, nalulungkot ka. Hindi naman. Wala kang gano'n. Wala naman. Wala episodes. Masaya naman. Kung may mga negative, Jessie, may mga positive din, no? Maraming positive actually, no? Anong reaction ng karamihan sa LGBT community doon sa pangyayaring ito? Yun, grabe yung buhos ng messages sa akin. Sobrang napaproud sila. Kumbaga, before hindi nila nako-consider yung ginawa ko, parang nabigyan sila ng light na, ay, possible pala. Kung nagawa ni Jessie, pwede din daw nilang magawa. Ang dami ko nga, until now, marami akong messages na natatanggap na nagpapatulong sila. And hindi man sila nagpapatulong hanapin si donor or paano nangyari. At least yung encourage na nabigay ko sa kanila. Na parang hine-heads up nila ako na ang laki daw nung impact sa kanila nung nakita nila yung journey ko. Na parang possible pala kung gugustuhin mo. Kung kayo ba ang bibigyan ng pagkakataon, gusto mo rin ba magkaanak na galing sa'yo? Yes po, pero sa akin po sa yung IVF po. If ever magkaroon po ako ng partner, gusto ko po yung partner po yung magdadala, but galing po sa akin. Yun. Ikaw, Pao? Yes din po, talagang plano ko po ng IVF. Isa sa partner ko, then isa po sa akin. Kasi gusto ko pong maranasan namin pareho kung paano po talaga maglabas ng baby. At alam namin yung hirap pareho. Parang sabay kayo magbubuntis. Pwede po. Wow! Kung papala rin. Twins! Army, ikaw? No plans. No plans. Getting pregnant myself. Pero sa partner ko, yes. Okay ka sa It's a good partner. idea. Kayo? Hit. Ako po, yes po.
Willing na mag-pregnant. Yes po, willing naman po. Kasi pero siguro sa future kapag financially stable na rin po. Ayan. Sa akin din po, yes po. Kasi yung parents ko po, gusto po din nila makita yung apo nila sa akin. Pero pag mabibiyayaan po, pwede po. Nakakatuwa at least kahit na mayroong mga bashers, mas marami pa rin yung nakaka-appreciate talaga na dahil sa nagawa ko. Saka mas malalim yung effect ng yung positive comments sa'yo. Very meaningful yung mga messages nila. Parang nabura lahat nung pain na nabigay ng mga bashers or ng mga pain din na pinagdaanan ko before ever since na nag-out ako and nag-transition ako. Parang lahat yun nabura dahil dun sa naging pagtanggap din ng iba na-appreciate yung ginawa ko and namulat din sila na kung kinaya ko, pwedeng kaya din nila. So, yun. Pati daw yung donor mo gusto nila makilala. Oo nga Kung gusto rin magkaroon ng baby doon sa donor mo. Parang baka gusto nila maging kapatid si Nelia. Meron na ba ngayong mga narinig ka na kwento from your yung mga kaibigan mong yan na nagsisimula na rin sila na mag-research about it or kumonsulta about it? Actually, ang dami kong may mga friends ako na part din ng rainbow community. Nagulat sila kasi wala naman ako pinagsabihan nung una. So, parang gusto na magpatulong, gusto na rin nila kasi tumatanda na nga daw, ganyan. Pero kasi yung ibang friends ko, gay. So, sa part ng gay, medyo mahirap kasi sa part nila kasi kailangan nila ng surrogacy. Right. Hindi katulad ng sa mga friends kong trans or lesbian na kumbaga meron silang bahay bata na si donor lang hahanapin nila. So sa mga gay naman community, medyo nahirapan akong sa kanila. Iabot yung health na gusto nila na magka-baby din kasi nga medyo kumbaga na yun. Mas mahal na yung magiging proseso. Pero meron pa rin dito sa Pilipinas. May mga napapanood ako. Mahilig kasi ako kay Jules manood ng mga documentary. So may mga napapanood. Kasi doon ko din nahanap yung page nung nung AI Kakanood ko ng mga documentary. May nag-document before nung gumawa ng artificial insemination, kaya nag-research ako about it. So, may ligaw manood nun. So, sa part ng mga gays na kailangan nila ng surrogate mother, meron na rin dito sa atin sa Philippines. Parang may sila, may community rin sila. Parang agency pa nga Sa AI, more or less, mga magkano gagastusin mo? Less than siguro mga more or less 100. Depende kung kasi yun nga sa akin, 'di ba, hindi naman ako nakabuo ng one try lang 'Di ba, inabot ako ng 4 na beses. So, maraming 100 times for you? No, hindi naman. Kasi ang binabayaran lang kasi do si nurse yung naggawa ng procedure na maipasok si sperm. So, hindi naman siya, siguro hindi din naabot ng 100 kung one try, agad. Okay na agad. Okay agad. Kaya lang naman naging pricey yung sa akin kasi nga, dahil nagta-transition ako, dahil kong kinonsider din dun sa reproductive system ko, chinek lahat, yung hormones ko, kailangan bumalik sa ganito, ganyan. So, kaya medyo tumaas yung costing nung sa akin kasi nga, ang dami kong doctors na nirely yung case ko na meron ako endocrinologist, meron akong cardio. So, kaya tumaas din yung expenses ko. Pero kung sa normal naman na walang condition siguro, I think kahit nga 50,000 siguro Pero And then you get to choose kung sino yung donor? May picture sila? Nagpo-post sila. Like, ganito yung statistics nila. Yung height, yung mga ganyan. At importante, like yung natanong ko na to before, no, yung wala siyang sakit. Kasi 'di ba yun ang mahirap. Yung iba naman doon willing to magpa-test basta cover lahat ni recipient. Doon ka din mapapamahal siguro kasi kung papacheck mo din yung sperm count niya, ganyan, etc.
Or yung genes niya, kung gusto mo talaga ng sure na ano. Bakit siya napili mo donor? Nung tinitingnan mo yung mga files ng mga possible donor? Una-una maayos siya kausap. Ah. Kasi marami ako Julius, na ano, na nakausap na nireject ako eh. Lalo na, kasi nga ang... Sila nag-reject sa'yo? Oo, kasi ang prefer ko kasi talaga is foreigner. Okay. Kasi nga medyo yung, ang hinahanap ko is yung height mataas. Medyo mahirap hanapin sa genes ng mga Pinoy. So, iba yung culture nila eh. Sa culture natin na medyo hospitality tayo, di ba? Yung lahat ng question mo, kahit nakuha mo na yung sagot, may follow-up na sagot pa. Di ba? Yung mas malalim pang gusto mong malaman. Ganun tayo mga Pilipino. Yeah. Sa foreigner, kung isang tanong, isang sagot, that's it. Kumbaga, hindi mo na sila parang... No more follow-ups, parang gano'n. Parang gano'n. Walang tiyaga. Kumbaga, pag gusto mo, di... Go tayo. Go tayo. Kung hindi. So, yun yung mahirap doon sa foreigner. Tapos medyo limited din yung mga donors doon na foreigner. Mas maraming Filipino. Maraming nag-reject sa akin na foreigner kasi yung iba medyo bastos din. Hindi nila prefer kong method na AI. Kasi meron din doon yung mga natural eh. Meron. Tatanungin ka nila. NI. What's NI? Yung natural. Natural Insemination daw. Kasi kayo, meron. Yun ang gusto nila. Merong PI pa silang tinatawag na portion. Like parang kailangan niya malabasan na ginagawa niya yun na nandiyan. Pero hindi kayo parang gagawin niya yun hanggang sa palabas na? Palabas na, tsaka niya parang may ganun pang term doon. Tapos yun nga, yung natural, tapos yung AI. So, may mga ganun siyang ano dun sa page. Na, yun nga, very risky din talaga. Oo, nakakatakot Kaya din. napili ko si donor. Sobrang bait talaga. Like, dun pa lang kasi sa post niya na, ma-feel mo na ang purpose lang niya is to help na mag-conceive yung recipient niya. Wala siyang family, single siya, gano'n. Single pa. And lives in Manila, no? Working siya dito. Once again, explain lang natin Jessie, yung reason kung bakit mo na-decide na sa'yo manggaling mismo yung baby. Pati ka na mag-adopt or may anak na yung partner mo. Bakit kailangan sa'yo pa? Umpisahan ko yan, Kuya Julius, may 3 kids na yung partner ko. So, nung nagkabalikan kami ni Cams, on the way yung bunso, kumbaga nasa tiyan pa niya. So, na-experience ko yun na buntis siya, tapos parang nagpe-prepare kami sa baby, ganyan, etc. So, parang yun yung parang nag-ready sa akin dun sa pagplano ko magkaroon ng sarili kong baby. Kasi before, di ba ewan ko, nabanggit ko yata sa interview last time na bago kami magkabalikan ni Cams, planning na ako nun eh. Sa IVF. Gusto mo na rin? Same year. Pero dahil hindi nga ina-allow dito sa atin sa Philippines yung case namin na sa mga LGBT, kumbaga ina-allow lang nila yung mga couple na married couple, babae at lalaki na hindi kaya mag-conceive. So, kinakailangan ng tulong ng science. So, yun lang ina-allowed ng mga hospital. So, nung time na yun, parang hindi siya para sa akin. Tapos dumating si Cams, tapos meron ng baby na coming. So, parang baka iba yung time na binibigay ni Lord sa akin na wait ka lang. May time ako para sa'yo. So, yun, niready niya ako. Na kahit na na-experience ko tumayong tatay sa mga anak ng partner ko. Masaya ako, na-experience ko yun, na-ready ko yung sarili ko. Pero parang siguro may mga part lang na as a parent, hindi ko siya naiintindihan. May mga times na parang nagsiselos ako sa partner ko pag mas
mas nabubuso yung time doon sa mga bata. May mga ganong instances lang na parang hindi ko siya maintindihan kasi hindi ako magulang. Parang mas gusto kong maintindihan, mas gusto kong malaman kung ano yung pakiramdam ng magulang talaga. Kasi parang may time din na yung family niya, parang binibigyan ka ng limitation na may boundary na hanggang dito ka lang sa mga bata. Kasi hindi ka nila biological father. So parang sa akin, gustuin ko man na yung buong-buong maging magulang sa mga bata, parang hindi ko magawa kasi nga nandun May yung limitation. may limitation. So parang paano yun? Parang ganun. So yun yung mga questions na nag-trigger din sa akin na i-push ulit na mag-try mag-baby. Sabi ko, kung sarili ko siyang anak, walang ganun. Kasi, kumbaga, ikaw, sa'yo yun eh. Parang yun yung ano. Plus, before mo siya nakapiling uli, gusto mo na talaga eh. Diba? Set na yung mind mo eh, na magka-baby talaga eh. Kumbaga, hindi lang umayon yung panahon ng time na yun. So, yun yung mga reasons. And kahit na alam kong si Cams na yung makakasama ko forever, parang inisip ko lang na sa future ko, parang yung may mag-care pa sa akin na iba. Na kung tumanda ako, hindi ko naman sinabing iaasa ko yung sarili ko sa kanya pagtanda ako. Pero alam mo yun, yung merong mag-care sa'yo ba? Kasi ako, tanda na rin si mama, parang bilang anak, yung obligation mo na dapat nandun ako sa tabi ng magulang ko pagtandaan niya. Kahit na magkaroon ako ng sarili kong pamilya. Parang ganun eh. So ako parang isip ko, sobrang bait nung family ni Cams, na yung mga bata na nakita ko na tinanggap nila ako, minahal nila ako, pero parang nandun yung agam-agam mo lang na syempre pag nagkapamilya sila, magiging priority nila yung family nila. Kumbaga, maging priority ka nila, hindi siguro 100% na, alam mo yan, parang ganun lang. Hindi ko ginajudge yung mga bata or yung magiging katayuan nila in the future pag nandun na kami sa time na matanda na kami ni Camille, tapos kailangan kaming aragayin or parang natakot lang ako sa part na yun na paano ako pag matanda na ako. Parang nakakatakot pa lang nang mag-isa ka. Hindi nga hindi nga kinakailangan na alagaan ka nila eh. Kumbaga, just having a relationship with your kid, no? Hanggang sa pagtanda mo. Yun yung mga reason ko. Bakit parang natatouch ka? Anong naiisip mo? Yun nga, parang kasi, pag nasa mundo ka ng yung sa mundo namin, parang isip mo agad ang unang papasok sa isip mo, magkakapamilya ka ba? Yung mga ganun. So parang may yung sa mother side ko kasi may kapatid sila sa labas. So parang namatay yun last year. So parang parang nakita ko lang na pag mag-isa, tas wala siyang family. Kinukuha namin siya dito dati, pero ayaw niya. Parang ayaw niya maging pabigat. So ako, parang kung ako syempre mawawala yung magulang ko, magkakapamilya yung kapatid ko, yung mga kapatid ko. Pwedeng ako maiwan mag-isa. Kahit alam ko nandyan si Camille. Iba pa rin yung kadugo mo pag nagkanya-kanya na kayo. Paano kapag namatay yun yung tito ko na yun. Parang alone. Parang natakot ako na makita ko yung sarili ko na ganun. Na pagpapasapasahan ka kung paano ka ililibing.
Hindi katulad pag meron kang anak siguro, Mm. hindi ka man niya, kumbaga merong may iwang, may responsibilidad sa'yo kahit papaano na, kumbaga, May connection. asikasuhin ka kahit papaano siguro. Oo. Yun Yun yung ang fear mo. parang fear ko nung wala pa siya. Oo. Na nag-trigger sa akin para i-push na hindi ko para i-safety yung sarili ko na maalis sa ganong sitwasyon in the future. Pero parang yun nga, natakot ako na what if ako na lang. Tapos lahat ng kamag-anak mo may kanya-kanyang buhay na, may kanya-kanyang problema. Siyempre, hindi ka na para problemahin din siguro. So, yun. Kaya parang sabi ko, ay, baka pwede kong gawin to para kahit papaano siguro. May assurance lang ako na hindi mangyayari sa akin yung nangyari doon sa chewing ko. Yeah. Yung ganun. Tapos, yun yung parang talaga, pumitik sa akin na kailangan mo nang gawin. Whether you like it or not. Kailangan mo na siyang gawin. Hindi ko para bigyan siya, nilabas siya dito para bigyan ng malaking responsibilidad sa akin. Pero parang ganun kasi siguro yung cycle ng anak sa magulang. 'Di ba? Yeah. Parang lagi nung sinasabi nung iba na hindi mo responsibilidad yung magulang mo, pero pag anak ka, alam mo yung naging hirap sa'yo ng magulang mo. Hindi mo kailangan tignan siguro din na pabigat or responsibility. Kumbaga, kusa mo yung nature natin yun na bilang anak na mag-give back dun sa hirap na nagawa din ng magulang mo sa'yo nung bata ka. Parang ganun. Yun. Sana. And it's gonna develop pa yung yung sentimento mo, yung pananaw mo tungkol sa parenting. Marami ka pa matututunan habang lumalaki si baby. Ngayon pa lang, ang dami ko ng parang iba yung... Biglang nagbago ka na, parang there's a parang change in you na nangyari. Parang may switch na napindot sa'yo na automatic, iba na agad yung mga gusto mo sa buhay. Ngayon, darating na Pasko, meron kami mga exchange gift, magsisend ka ng wishlist. Hindi na para sa'yo eh. Parang iba na. Parang ibang tao ka na. Ganun pala pang magulang ka na. Na ngayon ko naiintindihan na ganun pala maging magulang. Na parang minsan kahit wala nang mapunta sa'yo or wala ka nang matanggap, basta iniisip mo lang lagi para doon sa anak mo. Kasi mga kabataan ngayon, maraming ganyan ang pananaw na hindi nila utang na loob sa mga magulang nila. Kasi hindi pa nila na-experience na magiging magulang. Iba rin eh. Pag naging magulang ka na, maraming pagbabagong Yun nga eh. realization. Yung mga words na yun, Kuya Julius, naririnig ko dati. Wala siyang impact sa akin. Kasi nga dahil minsan parang hindi kita obligasyon kahit yung pagtanggol mo nga lang yung magulang mo, parang parang sinasabi nila, hindi mo kailangan pagtanggol yung ibang magulang pero ako parang hindi ko nakikita yun as obligasyon. Nature ko yun, kumbaga yun yung love ko sa magulang ko na kahit hindi niya sabihin, pag ginusto kong pagtanggol siya or alam kong inaargabyado siya. Siyempre, yung nature na na ipagtanggol mo siya, automatic eh. Pero sa iba, hindi nga automatic. Alam mo yun? May mga kanya-kanyang tao na parang sadly, hindi ganun sa lahat eh. So, yun. It's a good thing she comes mabait na kapartner nung sinabi mo yung idea na magkakaroon ka ng sarili mong baby. Supportive naman siya sa'yo. Oo, sobra. Like,
wala akong masasabi sa kanya. Hanggang sa nanganak na ako. Andun siya? Oo. Siya yung nag-asikaso sa amin lahat sa ospital. Kung wala siya, hindi magiging madali lahat sa akin nung nailabas ko si baby. Kasi siya lahat nung nag-guide. Kasi lahat yun na-experience niya na. Hanggang sa, sabi ko nga kasi nag-school yung mga bata doon, kailangan niya na umuwi. So, kailangan niya pa mag-stay muna kasi sabi ko, babe, paano ko liliguan to bukas? Kasi hindi pa ako sanay magpaligo, natakot ako. So, nag-stay pa siya ulit ng isa pang gabi para lang maituro na the following day kung paano paliguan ng tama. So, yung mga ganong simpleng, sobrang, Paano magiging, dynamics nyo as a couple sa pag-aalaga kay baby? Kasi yung mga bata doon, yung mga anak ni Cams, papa naman tawag sa akin eh. So, ganun din. Kumbaga, bunso na siya. Siya na yung bunso. So, si Cams yung tatawagin niya mama, ako yung tatawagin niya papa. Pero syempre, habang lumalaki siya, papaintindihan naman namin yung sitwasyon para din at least ready siya. Pag nag-school siya, syempre hindi natin maiwasan yung kilala ko as a person, baka ma-question siya or nandun yung bully. At least ready siya. May plano ka pa ba? Magkaroon na isa pa? Pinubulungan nga ako ng kapatid ko, sabi niya, isa pa. Sabi ko ba? Would you go through it again? Parang hindi na siguro. Hindi na? Kasi 34 na ako next week. Ay, pwede pa. Kaya pa. Isa pa. Sabi nila, lalaki naman. Kasi ganda daw ng lalaki. Sabi ko, parang kung di lalaki lumabas, isa pa ulit. Ginawa niyo yung aso. Okay na ako sa isa, Kuya Julius. Okay ka na, masaya na ako sa kanya. Well, kung sakali magbago isip mo, tanggap naman ng mga kababayan natin. Marami kang mga taga-suporta sa mga viewers natin na sana naniniwala sa iyo. Yung mga gusto din mag-try and sa mga natatakot na gawin yung ginawa ko, lalo na sa mga kasama ko sa community, mga trans or lesbian din na una kasi ang takot nila dyan yung sasabihin ng tao eh. Huwag nilang tignan yun. Tignan nila yung magiging outcome ng pangarap nilang magkaroon ng pamilya. Sobrang sarap. Hindi mo iisipin yung takot pag inisip mo yung pamilya mabubuo mo pag nagawa mo na yun. Thank you, Jessie. Thank you you once again, and very happy for you. Very happy for your family. At congratulations sa isang napakasayang Christmas. Thank you. Magpapastong may magandang anak. Uy, kung sakaling gusto kang kontakin ng mga viewers, paano ka kontakin? Sa social media accounts ko lahat. Facebook, IG, TikTok, Corcuera Jessie. Yan. Pwede nyo kayo message doon sa mga gustong magtanong about sa naging journey ko as a transparent. So, huwag kayong matakot mag-message kung ano yung kaya kong itulong, i-guide ko kayo kung paano. Ayan. At meron kang YouTube channel, di ba? Follow nyo siya sa kanyang YouTube. Yes. Jessie Corcuera din po sa YouTube channel po. Thank you, Jessie. Thank you. Thank you. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo.
Sino ang papansin sa daing ng api? Sino ang mag-uwi sa nilokot pinabayaan? AXIS ang umaaksyon dito. Si Erwin Tulfo ay maasahan din ninyo, garantisado. Kami ang kakampi ng inaapi. Oh, tinan mo to. Ano naman to? Oh my gosh! Ito na yung crocodile. Ay! Ano ma? Crocodile siya, ma. Tinan mo. Ha? Oh my gosh, yeah. Look, andyan yung paa. Andyan talaga. Ano ma? Maaalala mo yun sa panaginip, ha? Crocodile 100. Ah, yes! Barbecue crocodile 100. Spicy crocodile. Barbecue. Oh, yeah. I've eaten ostrich. No problem with ostrich. Ostrich is good. It's like barbecue deer, barbecue lamb. Okay lang yan. Barbecue beef. It gets milder. Spicy beef. Chicken. Okay. Anong gusto nyo, guys? Nakain ba kayo ng crocodile o ano? Ano na? Nakain ba ako nito? Crocodile. Butter? Ano ma? Pero isipin yung crocodile. Hindi ko isipin. Titikman ko ma. Kakainin mo. Don't worry ma. It's safe. Para lang daw chicken. Para daw chicken. Tikman namin ni Kelly. Chicken lang lasa. Chicken. Mas mahirap. Kakainin ko ma. Watch me. Ay, ayoko. Hindi naman ikaw. Ako naman. Ibain naman niya na. Ibain naman. Ang dami na. Okay, ito na. 100 baht for the crocodile barbecue. There you go. Here you go. Where do I pay? 100. Yes. Okay. At ito na siya, guys. Crocodile meat na barbecue. Guys. Wait. Last chance. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message TonyBBabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine.